Sabi ng Amen. Mga kapatid, magandang umaga po. Ay, kumusta po kayo? Ngayon po ay last quarter ng taon. At maya-maya po ay Pasko na. Wala namang masamang ipagdiwang ang Pasko. Bagamat ang sinasabi ng Panginoon ay alalahanin siya sa banal na hapunan, pinapaalala sa atin ang kanyang kamatayan at saka ang kanyang muling pagbabalik. Pero walang masamang alalahanin ang Pasko, lalo't pagkakataon para tayo ay makapamasko. No? Kaya pwede kang pakibati ang katabi ng Merry Christmas para advance. Parang hindi ko pa narinig si Jackie Chan. Si Jose Marichan. Jackie Chan. Salamat po sa Panginoon. Kung kayo po ay nakinig ng Sunday School kanina, ito po ay continuation ng mensahe. Walang iba kundi sa kabutihan ng ating Diyos. Last Sunday, maliwanag po ay pinahayag ni Pastor Obet. The Lord Jesus Christ came to deliver us. Kaya lahat po ng narito ngayong umaga na tunay na nagtitiwala sa ating Panginoon ay malaya na, mga kapatid. Pinalaya sa kasalanan at pinalaya sa bisa at sumpa ng kautusan. Yun po ang ibig sabihin. He was born to die. Ang ating Panginoong Jesus ay pinanganak upang mamatay. At lahat po ng ating tinatalakay ngayong October ito po ay tungkol sa prophecies. Meron pong 351 na prophecies tungkol sa ating Panginoong Jesus na natupad sa bagong tipan. Isa po ito. Hindi po matatalakay lahat yung 351 na prophecies. Ilan po lamang. Siya ay namatay. Pero hindi po lamang iyon ang requirements ng batas ng Diyos na siya'y mamatay, ang ating Panginoon. Nangangailangan po, ayon sa kautusan ng Diyos mula sa lumang tipan, hanggang sa bagong tipan, may kautusan ng Diyos na ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus ay hindi lamang mamamatay, nangangailangan pumatak ang kanyang dugo. Because the life is in the blood. Ang buhay ay nasa dugo. The prophecy from Leviticus chapter 17 verse 11 being fulfilled in Matthew 26:28 to 29. Pakibasa po, tayo po'y tumayo. Aasa po tayo sa tech team kasi hindi pa po ayos yung clear. Hindi ko po may sabay. Kung sakali pong hindi makasabay ang click doon, ay pakinggan na lamang po nyo ang aking tinig. Pero pakibasa po, sabay-sabay na po, Leviticus chapter 17 verse 11 and Matthew 26:28 and 29, 1, 2, 3, and salamat po, makakaupo na po ang lahat. Inyo pong pansinin, hold it, please. Inyo pong pansinin ang verse 29. Ulitin ko po ang verse 29. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Ang ating pong positional goal, dapat malaman ng lahat ng tanging paraan ng ikapapatawad ng kasalanan ay ang dugo ng ating Panginoong Jesus. At hindi po lamang yon, ayon po sa ating binasa kanina,
ay ang ibang bahagi po nito, okay, ay siya din ang ating Panginoong Sus ang pumirma sa bagong tipan o bagong kasunduan. Dalawang puntos, alternately, magkakahalinhinang ito po'y tinatalakay sa banal na kasulatan sa ating text, bagay sa ating text ngayong umaga. Una, ang dugo ng Panginoong Sus ang nagpapatibay sa bagong tipan, nagpapatibay sa tipan ng Diyos. Ikalawa, ang dugo ng Panginoong Sus ang nabuhos para sa kapatawaran ng marami. Madali na pong intindihin yung dugo ng Panginoong Sus na nabuhos. Ano po, napaka-palasak at bibigyan po natin ng pansin din yung pong nagpapatibay. Ang dugo ng ating Panginoong Sus ay nagpapatibay sa tinatawag na tipan, New Testament Covenant. Ang pangunahing tema ng aklat ng Levitico, the book of Leviticus, kasama po sa 5 books of Moses. Ang tema po ay kabanalan, binibigyang diin ng banal na kalikasan ng Diyos. Yung pong kalikasan ng Diyos, andun din po. Kaya bawat basa po natin ng Biblia, yung kalikasan, kapangyarihan ng Diyos. At ang panawagan para sa Israel na maging isang bansa na banal na nakahiwalay para sa Kanya. Tinatalakay sa aklat ang pagbabayad sa kasalanan, atonement, ano po, yung mga rituales, paano mapapatawad ng kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo. It's only by way of sacrifice that sins are forgiven. Upang magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Nakadetalye sa aklat ng Leviticus ang mga batas at panuntunan upang maabot ang moral na pamantayan ng Diyos. Ang Diyos po ay napakabanal, napakabuti, busilak. Kaya siya po ay mayroong moral and ethical standard. Meaning, bawat gawa at gawi, asal, ang Diyos po ay may pamantayan at kinakailangan sundin. They all failed. We all failed. The Torah, the 5 books of Moses, has 613 commandments, including Leviticus. Ganun po karami ang batas ng Diyos upang ang tao ay makaabot sa kanyang pamantayan. Ang Lumang Tipan, particular po, yung Pentateuch. Pag sinabi pong Pentateuch, the first 5 books of the Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ito po yung tinatawag na 5 books of Moses. Naglalaman ng batas, pati paglapit sa Diyos na may kabanalan. At inyo pong papansinin, hindi pwedeng makipag-ugnay sa Diyos, hindi pwedeng mapatawad ang kasalanan ng walang dugo. Sapagkat dugo ang pambayad sa kasalanan. Ayon kay Josephus, a Jewish, mga sinaunang historian, Bible historians, ay may 250,000 na tupa ang pinapatay taunan sa Passover celebration. Yung pong Passover, yung paglampas ng kamatayan, na may lahat ng hamba ng pinto sa bansang Egypt. Lahat po ng may kulapol na dugo ay lalampas po yung kamatayan. Yun po yung Passover. So, pinagdidiwang po yan sa Lumang Tipan. Okay, at taon-taon ay 255 tupa ay kinonvert ko po sa galon ng dugo. Taon-taon ay may 158,520 gallons of blood. Talaga karami yon. Sabi ko kay Chairman kanina, Chairman, kung ito kayang 158,520 gallons of blood ay ginawang dinuguan, makakain kaya ang buong tanawan ng dinuguan? Ito ay upang ipagdiwang na ang dugo na ipinahid doon sa mga pinto ng mga Israelitas ang nagligtas sa kanila, kaya ang kamatayan ay lumampas. Ito ang patunay na ang kaligtasan ng bawat tao
ay sa pamagitan lamang ng dugo ng kordero. You know, every human being needs 5 liters of blood para mabuhay. Every one of us needs 5 liters of blood. At napakaraming dugo ang dumaloy sa lumang tipan. And it took only 1 drop of blood of the Lord to take away all sins. Wow! Purihin ang Panginoon. Salamat po sa Kanya. Na magkasala ang tao ay gumawa sila ng sariling paraan upang takpan ang sarili, kahubaran, kahiyan, ngunit hindi sapat. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan. Genesis 3:21. Ang mag-asawa ay gumawa ng pantakip sa kanilang sarili na magkasala, pantakpan ng kasalanan at kahiyan, ngunit hindi sapat. Kaya ang Diyos po ay kumilos. Ang mag-asawa ay ginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Ano po? Doon pa man, plano sa darating na pagliligtas ng ating Panginoon na kinakailangang may mamatay sapagkat yun pong hayop na ipinantakip yung balat. Hindi po pwedeng kunin ang balat nang hindi papatayin yung hayop para takpan ang kahihiyan ng mag-asawa. Nakakita na kayo ng hayop na kinuha lamang ang balat tapos inalpasan ng hayop. Hindi po. Kinakailangan urakan. Alam nyo, patanggan niyo po yung urak. Ano po, yung hindi makatingin doon sa baboy na pag sila Elder Rico, may pahanday, ako po yung laging kumbidado, inuurakan yung baboy dito. Tapos, kailangan pong mamatay para makuha ang balat. Yung po ay larawan 4,000 years before the birth of Christ, may pinatay ang Diyos. Kinuha ang balat, itinakip sa mag-asawa upang matakpan ang kahiyan. At yun po, ang ipinantakip sa atin ngayon, sa ating kasalanan at kahiyan, walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoong Sus. Ganon din ang ihahandog ni Abraham si Isaac ay may laang ang Diyos na hayop upang siyang patayin at ihandog. Pinaghahandog si Abraham, ihandog daw ang anak. Hindi natuloy dahil hindi na plano ng Panginoon. Binigyan sila ng hayop na pinatay. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ang gumagawa ng paraan upang magligtas. Napakabuti ng ating Panginoon. Hebrews 9:16-22. Kapag ang may testamento na kailangang mapatunayan, patay na ang gumawa niyon. Sapagkat ang testamento ay walang bisa habang buhay pa ang gumawa. Magkakabisa lamang iyon kapag siya ay namatay na. Maging ang naunang kasunduan, the Old Testament, ay hindi pinagtibay kundi sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop na inandog. Ang lumang tipan, ito po ay pinagtitibay din. Ang lumang tipan, the Old Testament Covenant. Paano po ito pinagtitibay? Dugo po ang ginagamit. At sa bagong tipan, dugo ng Panginoong Sus ang nagpatibay sa bagong tipan. Verse 19, matapos ipahayag ni Moses, verse 19, matapos ipahayag ni Moses sa mga tao ang bawat alintuntunin sa kautusan. So, meron po silang, ang dami pong kautusan. Ang binabanggit po dito sa verse 19, not the Old Testament, but yung po mga kautusan. Ito ang kautusan, sabi ni Moses, kinuha niya ang dugo ng mga baka at mga kambing at hinaluan niya yon ng tubig. Kumuha siya ng pulang lana at sanga ng hesopo. Okay, inyo pong tandaan yung sanga ng hesopo. Okay? Significant po yon. Can you flash, tech team, the branch of the hyssop? Ayan po, ang hyssop po. Ano po, ginamit sa pagpahid sa hamba ng mga pinto sa bansang Egypt. Kumuha din si Moses ng sanga niyan, isinawsaw yun sa dugo may halong tubig. Winisikan niya ang lahat ng kautusan at mga tao. So, kumuha po ng dugo. Albawa, kayo ang bansang Israel. So, may balde ng dugo.
Bakit kaya hinaluan ng tubig? Kasi malapot. Mahirap iwisik. Ano po? So ito yung kasulatan. Ito yung mga kasulatan. Andyan yung mga tao. Ito ako si Moses. Kumuha ng sanga niyan. Sinalok. No? Tapos winisikan yung mga kasulatan. Tapos yung mga tao. Tapos magtatanong si Moses, sino ang hindi naduguan? Oh, lapit. Tapos yun naman may pinakamaraming kasalanan. Ibinuhos na po. Hindi, joke lang po yun. Joke po yung huli. No, wala, hindi po yan. Winisikan, sabi. Hindi po binuhusan. Okay, pare-pareho makasalanan. Yun po ang ginawa. So, pinagtitibay po yung kasulatan at yung mga tao nalilinis sa pamagitan ng dugo. Kasabay nito ay kanya sinabi, ito ang dugong nagpapatibay sa tipan, talking about the Old Testament, na ibinigay ng Diyos at ipinapatupad sa inyo. Ano po? So, the testament becomes legit, binding, may bisa kapag pinirmahan noong mamamatay. Ano po? So, pinirmahan ito sa Old Testament sa pamamagitan ng dugo sapagkat patay na ang may-ari ng dugo. Yan po ang ibig sabihin. Nagiging valid ang kautusan sa pamamagitan ng dugo. At sa ating panahon, legit na ang New Testament, ang tipan ng Diyos, ang inyo at aking mamanahin, dahil patay na yung nagbigay at muli na buhay. Kaya lahat tayo ngayon ay we are not under the guardianship of the law anymore or sin. Kung napakinggan nyo ng maliwanag yung mensahe sa linggo, all of us now who have faith and transfer our faith and believe in the Lord Jesus Christ, what He has done on the cross, all of us now are 18 years old. Ano po? Binigay na yung mana. Kasi namatay na yung nagbigay, ang ating Panginoon, at muling nabuhay. Verse 21, winisikan din niya ng dugo, ang tolda, at mga kagamitan sa pagsamba. Lahat po. Yeah. Kung ito yung Old Testament, wiwisikan po ng dugo lahat ito. Ayon sa kautusan, lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. Hindi lamang lahat tayo pupunta sa langit, mga kapatid. Lahat po ng pupunta sa langit, ang kanyang kasuotan ay nilinis na ng dugo. Walang isa man o bahid ng kasalanang papasok sa kaharian ng langit. Revelation 7 verse 9, tayo ay may suot na puting damit, robe, symbolizing cleanliness, sapagkat lahat ay lilinisin bago tayo humarap sa Panginoon. Ano po? Kayo't ako ay naglalaba. Ako po ay naglalaba ngayon, walang biro. Kami ho ni Pastor Obet, minsan ay thank you. Ako po ay naglalaba. Hindi ko lang si Elder Edison kung naglalaba. Ang maduming damit ay ginagamitan ng powder soap. Ang pinipili ko ay Champion, mura-mura. Minsan, pag may pera, may Ariel. Malaking depresya. At ang mga babae ay naglalaba, kinukusot, lalo puti. At pagkatapos ay makusot ng powder, ay gagamit pa ng bareta para sa mga kuwahilyo para matanggal. At pag hindi pa umubra, ay gagamit ng Sondrox. At pag hindi umubra ang Sondrox, ibibilad at ikukula ng matagal sa araw. Ayun po sa damit. But your sins and my sins, only the blood of Christ can cleanse us. Ang kanyang dugo lamang ang pwedeng magugas. Hebrews 13:20, ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang
tipan. So tandaan po natin, naglilinis ang dugo ng ating Panginoon. Nagpapatibay, dalawa po lamang yung naglilinis at nagpapatibay ng tipan. Ang testamento ay walang bisa kung buhay pa. Nasabi ko na po, yung testament, wala po yung bisa kapag buhay pa ang may akda. Iintay ng age 18, legal age. Kaya kung kayo may ipamamana, gumawa na po kayo ng last will and testament. At kung ang mga anak niya wala pa, bata pa, ilalagay niyo doon ay makukuha lamang niya ito pag 80 na. Ano po? Yun. Yun po yung tipan. Yun po yung testament. At ang kanyang dugo, ang nagpatibay, ito pong New Testament, okay? Kasulatan, tipan, New Testament. Pag sinabi pong tipan, covenant, Old Testament, New Testament covenant. So, ako po'y naniniwala na simula pa ay we are in God's covenant. Sample, mula kay Abraham, kay Noe, kay Jacob, kay Abraham, David, Solomon. Lalagyan niyo na lamang po ang dulo ng IC. Noahic, Jacobic, Abrahamic, Mosaic, Davidic, and Solomonic covenant. All by God's covenant. Tipan. Lahat po ay tipan. Ang iba po ay ito ang paniniwala. Iyon po tinatawag na dispensational. Hindi ko po kaya ipaliwanag dito. Maghintay po kayo ng pagbubukas ng ating eskwelahan, November 8. Pwede po sit-in. Kasama po ito sa mga tatalakayin. Ano po yung dispensational? Iginagalang po natin yung iba, yung ibang pastor, yung ibang grupo. Ang dispensational po sa isang maikling paliwanag ay bawat panahon, panapanahon, sa Old Testament survey, panapanahon po ang pagkilos ng Diyos at bawat panahon may ibang paraan ang Diyos upang abutin ng tao. Yun po ang simple paliwanag. Yun po ang tawag po doon ay dispensational view. Okay? So right, later on, mas maintindihan pa natin. Yung pong covenant ay simula ang Diyos ay nakipagtipan. Okay? Ito ang aking gusto. Ikaw ay sumang-ayon. At pag ikaw ay sumang-ayon, sa pinapagawa ng Diyos sa mga kanyang kautusan, para ka nang pumirma sa tipan. Okay? But the good thing is, God's covenant is one way. Bakit po? Kasi ang lahat ng kabutihan ay galing sa Diyos. Walang ambagang tao. Did you see that? Saan tayo nakakita ng usapan, kasunduan? Kung ikaw ay nasa business, it's a partnership. Okay? Simple lang po. Pag sinabing partnership, dalawa kayo. Wala namang magka-partner na tatlo. Ano? Kasosyo, partner. Pag tatlo, anong tawag doon? Corporation. Ano, chairman? Tama? It's a corporation. Tanawan Bible Church is incorporated, meaning all of us are stockholder or shareholder, but this is a non-profit, non-stock, a religious organization. Pero pag sinabing partnership, ito ang puhunan ko, 50 milyon ng aking butaw. Tama kayo, butaw? Tama? Ha? Share. Ikaw nakapartner ko, lagay ka ng 50 million. Ang maganda po nito hindi ganoon. Wala tayong share. Kasi grasya po, nasa grasya po tayo, lahat ay grasya. Ang Diyos ang nagplano, ang Diyos ang nag-execute, ang kanyang biyaya, kayo at ako, kaya nariyan, kaya mabuti ang kalagayan, nakakapagpasalamat sa gitna ng kalabidad. Bakit? Sapagkat tayo ay nasa ilalim ng grasya ng Diyos na hindi nauubos kahit kailan. Hindi ganyan ang palakpak sa Diyos. Yung palakpak na mahinang-mahina, palakpak sa speaker yon. Diyos po ang ating pinapalakpakan. Ano po? Anyway. One way po. Paano nakapipirma? Mananampalataya ka lamang sa Panginoong Jesus. Purihin ang ating Panginoon.
At anuman, ito po, isa pang katotohanan. 1 John 1:7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, talking about the Lord, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. 1 John 1:9. Bakit one way? Ay isipin nyo. Ay tanongin ko kayo. Sino sa atin ang hindi nagkasala mula Lunes hanggang ngayon kaninang umaga? Huwag na po tumaas. Pag sinabi ko pong itaas ang kamay ng hindi nagkasala, wala pong tataas. At ang ikalawa kong tanong ay sino ang nagkakasala? Ay huwag na kayong tumaas kasi hindi malaman ng iba kung tataas o hindi. Lahat tayo nagkasala kahit sa anumang paraan. Kahit maliit na paraan. Ay kung ang bawat pagkakasala natin, matapos tayo manampalataya sa ating Panginoon, kada magkakasala tayo ay mawawala ang kaligtasan. Paano tayo makatiyak na tayo pupunta sa langit? Hindi ganoon ang ginawa ng Panginoon. Ang kaligtasan hindi mawawala sapagkat ito ay sineselyuhan ng banal na Espiritu. At kahit kailan, hindi na tayo maagaw sa kamay ng Diyos. Tinataka ng banal na Espiritu at ang kaligtasan ay biyaya. Hindi dahil sa ikaw ay mabait, hindi dahil sa ikaw ay hindi nakakagawa ng kasalanan. Sino ang hindi makakagawa ng kasalanan? Alam ng Panginoon yun. Kahit pa paano. Kayo at ako ay nakakagawa pa ng kasalanan. Dapat lamang ay magsisi. Bumalik sa Panginoon. Manampalataya. Magpatuloy sa paglilingkod. Magpatuloy sa pananampalataya sa Kanya. Hindi lamang ang Diyos ay naglilinis, nagpapagaling. 1 Peter 2:24. Inyong tingnan. Sa Kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating makasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't kayo'y pinagaling na sa pamagitan ng Kanyang mga sugat. We are healed inside out. Spiritual and physical healing. Nagamot yung ating kalooban, yung ating sakit. Yung tayo ay ang tawag doon, yung tayo ay madali mag-react, impulsive. Ang dali nating malungkot, ang daling magalit, ang daling mawalan ng pag-asa. At tayo ay mga biktima ng maraming bagay. Kaya halos lahat tayo or can I say all of us, has PTSD, post-traumatic stress disorder, right? Lahat tayo. Ayan, okay. Lahat tayo ay nabiktima ng kabataan, nabugbog. Ang iba sa atin hindi pa naman alam ng ating mga magulang ang pagdisiplina. Ang iba sa atin ilagay sa sako. Binitin. Uulit ka pa. Hindi na po. Hirap yata mapabitin sa sako. Hindi naman ako napabitin sa sako. Ako pwede ko ikwento sa inyo. Ako po yung inay ko ay napak-protective. Ilang taon ng ganitong kataas. Ako po yung nakatakas, tulog ang inay, pumunta sa nayon, kapag laro, siyempre ang buhay ng bata ay laro. Naku, ito lang inay ko, may dalang papa. Sabi ng inay ko, hubo. Pinaghubo ako na siya. Sabi, palo. Hindi po masakit yung palo. Yung maglakad ka ng hubo. Kaya iba't iba tayong karanasan, marami. Pero pinapagaling tayo ng Panginoon, no? Nakakapagpatawa. Okay, nakikipagbati tayo kahit ngayon, kahit ang kapitbahay natin pasawa, yung basura tapon ng tapon sa atin. It's alright. Lagyan nyo ng basura ang kapitbahay nyo. Lagyan nyo. Diyan ka magtapon ha. Okay. Isa pa pong katotohanan, Matthew 26:27-29, yung binasa natin kanina. Uulitin ko po, inyo pong pansinin. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay yun sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito. They were celebrating. That was celebrating, and they were celebrating the moment they were together. At meron pong kopa, no? And wine, quality wine, symbol of celebration. At pagkatapos sinabi ng Diyos, sapagkat itong aking dugo, emphasizing
Bibigyan din ang kanyang ilang oras na lamang na paghihirap at pagdanak ng dugo. Sabi ng Panginoon, pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. This, my blood, now will seal the covenant, and this will make the covenant legit, binding. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Look at verse 29. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Yung pong kopa, dito ay pagdiriwang, ang susunod na kopa ay cup of suffering. Verse 29, hindi na siya iinom. Ano po? At that moment, sa oras na yon, ay siya po ay maghihirap na. At ang sabi ng Panginoon, tapos na ang ating pagdiriwang, ang susunod nito ay sa langit na. Wow! Maghihirap ang Panginoon, pati mga alagad, mamamatay, maghihirap. Pero may darating na great banquet sa langit. Kayo't ako ay kasama sa lahat ng nananalig sa ating Panginoon. Next celebration will be in His kingdom with His chosen ones. Noong ang ating Panginoong Jesus ay nakabayubay, inyo pong pasinin ang verse na iyon, na 29. Awit 69, 20-21. Hula na ang ating Panginoon ay mababayubay sa krus. Sabi po doon, puso ko'y durog na dahilan sa kutya, kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inaasahan kong awa ay nawala, ni walang umaliw sa buhay kong aba. Talking, referring about the sufferings of our Lord Jesus Christ in the next 4,000 years, more or less. Sa halip na pagkain ng ako'y magutom, ang dulot sa aking mabagsik na lason, suka at di tubig ang ipinainom. So ano po ang nangyari? Sa Matthew 27:33-34, nakapako ang ating Panginoong Sus at siya'y binigyan ng inumin as prophesied. Nakadakda po. Matthew 27:33, dumating sila sa lugar na tinatawag na Golgotha na ang kahulugan ay puok ng bungo. Binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit, nang matikman niya yon ay hindi niya ininom. Why? Ay, nailagay ko na dyan ang sagot. Iyon po ay katuparan ng hula. At ayon sa sinabi ng Panginoon, doon po sa pagdiriwang nakasama ang mga alagad, hindi na ako iinom ng masarap na alak na yan. Kaya nung siya ay bigyan ng sundalo ng inumin, hindi niya ininom. Bakit? Dahil hindi masarap o dahil mapait? Apdo. Nakakain po kayo ng apdo. Opo, yung isda, kaya hayop, tapos yung apdo napahalo sa, pait. So, inihalo ito sa alak, apdo. Nang matikman ng Panginoon, hindi na iyon ininom. He was true to the prophecy. Kailangan ito pa rin niya, ang hula. Ano pa po? Pag niresearch niyo po yung alak at saka apdo, ito po ay kaugalian ng mga pinapatay, mga sundalong Romano na may kaunting awa, doon sa nasa krus, kukuha po ng tangkay at ipapainom doon sa nakapako sa krus. Why? Para hindi maramdaman ang sakit at hirap. Simple. Pag tayo ayaw natin maramdaman ang sakit, paracetamol o Lucy? Paracetamol ano? Yung mga sundalong nasa gera, may dalang alak, tinamaan ng bala ng baril,
walang anesthesia, kukuha ng kutsilyo at susungkitin ng bala, iinom muna ng alak para mamanhid. Ang ating Panginoon, tinanggihan po niya. Tinanggihan niya na mamanhid ng kanyang katawan upang lubos na bayaran ang inyo at aking kasalanan. Ang bawat haplit, ang bawat sugat, hinayaan niya na kanyang maramdaman. Hindi siya uminom ng pamamanhid. Napakabuti ng ating Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon. Ano po? John 19:28-30, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya nang matupad ang kasulatan ay sinabi niya na uho ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog niya rito isang espongha, ikinabit niya sa tangkay ng hisopo. Nakita natin kanina yung tangkay ng hisopo. At idiniit sa kanyang bibig. Nang masip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na, mamamatay na po. Tapos na. Iniyako niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Hindi po siya pinatay. Hindi pinatay ang ating Panginoon dahil sa naubusan ng dugo. Hindi siya pinatay. Walang pwedeng pumatay sa kanya. Kusa niyang ginibap ang kanyang espiritu upang matupad ang kasulatan. Hanggang sa huling sandali, ang Panginoon ay nagpakababa. Di ka nang papatayin, anong gusto mong kainin? Anong gusto mong inumin? Hanggang sa huling sandali, nagtiis ang ating Panginoon. Mula kapanganakan, nagtiis hanggang kamatayan, ay nagtiis alang-alang sa inyo at sa akin. Napakabuti ng ating Panginoon. Another significance, yung pong tangkay ng hisopo, yung po ang ginamit upang idiit yung alak sa kanyang bibig. What does it mean? Pareho din po. Ang hisopong ito ang ginamit sa hamba ng pinto ng bawat Israelitas, bawat kwarto ng bansang Israel. Pinunasan po ng tangkay ng isopo, symbolizing na sa darating na panahon at naganap po dito, kinuha yung isopo, diniit sa Panginoon, symbolizing na dugo pa din ng kordero, walang iba kundi ng ating Panginoon, ang dapat ipahid sa bawat isa. Kung ang bawat hamba ay pinahiran ng dugo, mga kapatid, ang bawat tahanan natin nangangailangan ng dugo ng ating Panginoon. Ang bawat mahal natin sa buhay nangangailangan ng dugo ng ating Panginoon. Ang bawat tao nangangailangan ng dugo ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon. Tapat siya sa kanyang pangako. Sa huling sandali ng kanyang buhay, hindi mamahaling alak o masarap na pagkain ang kanyang ginusto, kundi ang maasim na alak bilang panlilibak sa kanya ng mga kawal ang ininom ng ating Panginoon. Awit 69:21, sa halip na pagkain ng ako'y magutom, ang dulot sa akin mabagsik na lason, suka at di tubig ang ipinainom. Ganyan po katapat, ganyan kabuti ang ating Panginoon. Only His blood can wash away our sins. And only His blood can make the testament binding. Mga kapatid, nasaan ang testament? Nasa atin na po. Lahat po ng spiritual blessing andun po. Sa lupa at sa langit. Kaya lahat po ng narito na hindi pa mananampalataya. You cannot enter heaven. You can never enter heaven without entering into the covenant, the New Testament covenant. Paano po yun? Ang papasok po lamang sa langit ay yung nasa loob ng tipan, New Testament. Alin po yun? Yung binanggit kanina ni Pastor Dave. We must respond in faith and repentance. Sa mga hindi mananampalataya, maaaring hindi pa nyo tiyak kung kayo nanarito, hindi ko alam. Paano yun? O sa mga nakikinig, o sa magbubukas nito, sa recorded message na ito, walang pupunta sa langit kung hindi kayo papasok sa tipan ng Diyos. Meaning,
faith in the Lord alone, faith in Christ alone. Obedience in Christ alone. Obedience is the result of having faith. At kapag tinanggap natin, pinaniwalaan, sinunod ng ating Panginoon, sino man sa atin, ay ibibigay sa atin yung tipan. Because you enter into legal age when you receive the Lord, when you believe the Lord. Kaliwaan. Tanggapin ng Panginoon, ito ang testamento. Pupunta ka hanggang langit. Kaliwaan. COD. Kumbaga. Yan po ang bisa ng dugo ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Manalig, manampalataya, maglingkod, sumunod sa ating Panginoon. Ating pong conclusion, simula nang ipanganak ang ating Panginoong Sus ay pinili ang abang buhay. Salamat sa Panginoon. Naging masunurin hanggang sa abang kamatayan na para sa isang kriminal. Salamat po, Panginoon. Ibinuhos niya ang kanyang dugo upang tayo ay tubusin at linisin sa ating mga kasalanan. Salamat po, Panginoon. Hanggang kamatayan, ang abang inumin ng kadustaan ang kanyang pinili. Ano po ang ating desisyon? Kung ganon, mahalin din siya at panggalingkuran. Tulad ng Panginoon, di na hinanap ang kanyang gusto, kundi ang kalooban ng Ama upang kayo at ako ay kanyang iligtas, mga kapatid. Ano po? Ang lalim ng ating pag-ibig sa Diyos at ang lalim ng ating paglilingkod nakadepende gaano natin pinapahalagahan ang kaligtasang dala ng dugo ng ating Panginoon. At sa mga tunay na nagtiwala sa Kanya, brace yourself, may celebration darating sa langit. Panginoon, maraming salamat sa katotohanan ito. Maraming salamat sa inyong mga salita. Ang hindi namin kaya at talagang wala kaming kaya upang iligtas ang aming sarili. Ginawa po ninyo, Panginoon. Salamat sa inyong tiyaga. Salamat sa inyong paghihirap, Panginoon. Salamat sa inyong pagtitiis. Salamat sa bawat patak ng dugo. Because just a drop of blood from you, Lord, will wash away our sins, the past, present, future sins. And we become heir of that testament. We become your children. We become citizen of heaven. We become heir of what is in heaven. Thank you so much, Lord. Salamat po sa totohanan ito. At may dahilan kami para magdiwang dito sa lupa at hanggang doon sa langit. Kaya salamat po ng marami sa inyong salita, sa mga katotohanan ito. Dakilan Diyos, sa inyo pong lahat ang kapurihan, ang kaluwalhatian ngayon at magpakilanman. Amen and amen. God bless us all. Tayo po ay muling umawit sa Panginoon. Maaari niyo po akong sabayan. Kung ito po ay bago sa inyong paninig, maaari niyo pong pakinggan ng mensahe.